Ayan, so, good morning everyone. Again, narinig niyo ba ako? Ulit, sorry na ha, sa tagal. So, wait lang ha. Nakikita niyo ba? Okay, sige. Mhm. Ayan, so ano nakikita niyo? Psychological disorders ba? Okay, sige. So, ngayon, hindi niyo ba nakikita? Seryoso? Nakikita niyo. Niloloko mo ako, sabihin na. Joke. So, I hope nasa mabuti kayo ngayong kalagayan. And pasensya na, bigla tayo nagpa-makeup class. And I hope ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabilis lang naman ito, no? So, ito ay 42 slides lang. Pero I hope ay, this is recorded nga pala, ha? So, ayan. Recordings are ongoing. So, ngayon, sige. Uh, Without further ado, so let's discuss psychological disorder. Ayan. So, kapag sinabi bang psychological disorder, paano nyo masasabi ng isang behavior ay abnormal? Bear with me guys, kasi ay medyo masama pang pakiramdam ko. Nagturo lang ako ngayon kasi mahal ko kayo. Gusto ko kayong bahagi na ng kaalaman. Ayan. So, how do you say na ang isang behavior ay abnormal? Sige nga. Sabi dito, the American Psychiatric Association defined mental disorder as a clinically significant disturbance in an individual's cognition, emotion, regulation, or behavior that reflects a dysfunction in the psychological, biological, or developmental processes underlying mental functioning. So, ibig sabihin, parang apektado na lahat. Okay? Apektado na lahat yung ang tawag dito, apektado na lahat sa kanya. For example, apektado na yung kanyang functioning, apektado na yung kanyang daily na pagtatrabaho, yung daily niya na pag-aaral, and psychological, biological, developmental, and sa lahat. Okay? Yan. It reflects a dysfunction in the psychological, biological, or developmental processes. So, balikan lang natin ng konti yung mga history ng ng psychological disorder dati. Kasi dati class, kapag sinabing ikaw ay may mental disorder, hindi pa nila dati alam yung mental disorder. So, ano ang tingin nila dati sa mental disorder? Nung bata pa ang mundo. Yan, nung unang panahon. Ano ang tingin nila sa mga mental disorder? Ang tingin nila ay, ang tingin nila, nasasapian daw. Yan, nasasapian ng evil spirit. Kapag, for example, may schizophrenia ka. Si Dwayne, may schizophrenia. Si Dwayne, ang sasabihin kay Dwayne, hindi siya gagamutin. Sasabihin siya na may sinasaniban daw siya ng masamang espiritu. Tapos, kung ano-ano ang ipapagawa sa kanya para lang siya ay gumaling. For example, papaharapin siya sa ahas, di ba? Yan. So, tapos, ikaw nga naman ang hindi pa gumaling doon, ahas na ang katabi mo. Yun, parang ganun yung naiisip ko, no? Kung ikaw ay magkakaroon ng mental disorder, madedepress ka nung panahon na yun, yun ang gagawin sa'yo. Papaharapin ka sa ahas, ano pa ba? Tapos kung ano-ano pang mga weird na bagay at na mga dangerous na bagay ang ipapagawa sa iyo. Dahil sinasabi nga nila, wala pa silang concept dati, wala pa tayo dati, wala pa ang taong concept dati na ng mental disorder. So, ang alam lang nila lagi, evil spirit, pagsanib daw yun ng evil spirit. Pero buti ngayon, unti-unti, nalalaman na ng tao na ang mental disorder ay kailangan gamutin at ito ay sakit din na katulad ng mga physical na sakit. Okay? Yun. So, narinig nyo ba ako? Any reaction? Kapag kayo ay na-amaze, kapag kayo ay merong mga bagay na ngayon nyo lang narinig, please react heart, react, react tawa, react, react heart, react
Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Ano, para lang malaman ko na may kausap pa ako. Yan. Sino ba si Saldi ko na naman? Okay. Ayan. So, balikan lang natin. Dating class, ang pag-i-explain sa personality ay kung alam niyo yung mga humoral theory, yan, the phlegmatic, the choleric, and the melancholic. Dati, ang tawag sa depression ay melancholia. Melancholia. Okay? Yan, parang melancholic. Tapos, syempre, may masasabi din ang Chinese doon sa mga abnormal disorder dati. Sinasabi ng Chinese na kaya daw nagkakaroon ng mental disorder ang tao ay dahil sa ano ng hangin, dahil sa hindi tamang timpla ng hangin. 'Di ba ang Chinese ay madalas ganun na kung alam niyo yung yin and yang, yung the good yung parang dapat maganda daw ang pasok ng hangin, yan. So, sinasabi ng mga Chinese na dapat daw, kapag daw may mental disorder, dapat daw ay, ang tawag dito, kumbaga ay ina-adjust yung ano ng hangin, yan, yung mga, parang more on ganun sila di ba? Alam naman natin ang Chinese. So, ito lang, konting ano lang to, konting pasada lang dun sa mga history ng abnormal disorder. So, thankfully na ngayon ay malayo na ang ating narating na mula doon sa mga weird na ginagawa kapag may mental disorder, ngayon ay nakikilala na or parang nagiging aware na ang mga tao, ang society na, teka, meron nga palang abnormal behavior. At kapag may abnormal behavior, ito ay hindi lamang basta sanib ng masamang espiritu, ito ay hindi lamang gawa-gawa, kundi ngayon ay naa-address na talaga. At pasalamat tayo ngayon dahil kapag kayo ay na-depress ngayon, hindi na kayo ilulubog sa tubig or ipapaharap sa ahas para kayo ay gumaling. Hindi. May mga scientific treatment na talaga. Okay? Yan. Sino ditong gusto, no? Magkaka-schizophrenia kayo. Tapos ang igagamot sa inyo ay snake. Diga. So, ayan. Kaya siguro walang depression dati. Kasi siguro takot silang magka-depression. Pero just kidding. So, hindi naman mapipigilan ng isang mental disorder. So, anyway, let's continue. Pasensya na boss sa boses ko. Pero, maganda pa din naman ang boses ko kahit anong mangyari. So, pagtyagaan na lang. Okay, so, let's look at the biopsychosocial model. When you say biopsychosocial model, anong ibig sabihin nito? Ito yung approach ng mga psychologists or ng mga practitioner ngayon sa pag-treat or sa paggamot ng abnormal disorder or ng abnormal behavior. Yan. So, when we say biopsychosocial, ay may tatlo. Biological, psychological, and social. Okay? So, pero sa ibang approach, meron din silang dinadagdag. Minsan, meron pang spiritual. Yan. Bio, psycho, socio, spiritual approach. Okay? Pero ang ngayon, ang pag-aaralan muna natin, yung tatlong ito. Bio, psycho, social approach. Kasi yung spiritual, depende yan sa kung anong religion. Okay? Iba-iba naman tayo ng religion. So, ngayon, ang pag-usapan mo natin ay biopsychosocial. Pag sinabing biological, syempre, ine-explain or sinasabi ng mga biological, hindi, nasa na ako? Nandito na ako sa biopsychosocial model. Hindi nyo ba nakikita? Anong nakikita nyo sa screen nyo? Biopsychosocial model? Sa iba. Guys, ang nakikita nyo ba ay biopsychosocial model? DSM lang po, sir. Oh, wait lang. Sige. Ito. Ano nakikita nyo? Yun pa rin po. Simula po nung nagdi-discuss po kayo kanina. Puro DSM lang po. Ito? Bakit ganun ang buhay? Wait lang ha. Bakit ganun ang buhay ng tao? Sir, ulitin niyo po yung mga sinabi niyo kanina.
Ayan, wala pa din. Sige, wait nga lang. May nakikita kayo? How about this time? Lumalakad? Lumalakad ba siya? Lumalakad. Opo. Ayan. So, tapos na tayo dito. So, ngayon, yan. Tingnan. Ito, lumalakad. Opo. Ayan. Nandito na tayo sa psychosocial model. Yung sa ibang approach, dinadagdagan nila bio-psycho-socio-spiritual. Parang nilalagyan nila ng touch ng spiritual. Okay? Pero ang pag-aaralan na muna natin ngayon ay yung tatlo. Biological, psychological, and social. So, ano bang ibig sabihin ito? Ito yung approach, guys, na kung saan ipinapaliwanag nila kung ano-ano yung mga possible na dahilan ng isang abnormal behavior. Ang una ay biological. Siyempre, alam nyo na yan, kapag biological, ibig sabihin, ang sinasabi niya or ang pinapaliwanag niyan ay ang isang abnormal behavior ay dulot ng mga biological causes. Ano-ano ba yung mga biological causes na yan? For example, genetics, genetic factors, infectious disease, poor nutrition, inadequate sleep, drugs, and other influences on brain functioning. So, alam nyo na yan. So, alam na natin yan. Tapos, pagkatapos, psychological naman. Ano naman ang sinasabi ng psychological? Pag sinasabi ng psychological perspective na kapag daw ang isang tao ay nag-abnormal behavior, it includes daw reaction to stressful experience. For example, people who were physically or sexually abused in childhood are more likely than others to develop psychological problems in adulthood. So, sinasabi ng psychological na may kanya-kanya tayong vulnerability, okay? Vulnerability sa pag-cope up at pag-deal sa mga stress na nararanasan natin sa buhay. Okay? At kapag for example, ikaw ay namolestya nung ikaw ay bata pa, for example, na-abuse ka, physical abuse, pagkatapos no, naka-move on ka doon, pag ikaw ay matanda na tapos merong nag-trigger sa'yo ng mga stressful na pangyayari, more likely, mas ikaw daw yung magkakaroon ng abnormal behavior. Kasi bakit? Nagkaroon ka na dati ng mga karanasan na sobrang stressful. Okay? Psychological stressful, parang ganun. Okay? Sunod, ang social naman, hindi naman ibig sabihin na, for example, ano bang ibig sabihin ng social? Sa pag-deal sa abnormal behavior, ang isang example nito ay maaaring yung aggressive sa ibang bansa ay hindi aggressive sa ibang bansa. Okay? For example, parang abnormal ang tingin ng mga Western countries, pero maaaring sa atin ay normal lang yun. Kasi bakit? Merong mga culture na normal gawin yung isang bagay. Ano bang ibig sabihin nun? For example, mamaya, ito, may makikita tayo dito. For example, itong koro sa China. Sa China, ang ibig sabihin ng koro, this is a fear that a man's penis will retract into the body, causing death. So, ang ibig sabihin, some men have been known to hold onto their penis constantly to prevent it from disappearing into the body. So, ang ibig sabihin, halimbawa, makakakita ka daw sa China ng mga lalaki na laging nakahawak sa ari, for example. Hindi lahat ng Chinese kumbaga merong ethnic group or ethnic place na laging nakahawak sa ari. Tapos, kung may Amerikanong psychologist na titingin doon, tapos i-obserbahan kung ano yung sakit, masasabi agad nila na yun daw agad ay, for example, ay exhibitionistic sexual disorder. Pero, talaga bang mako-consider natin na sakit agad yun? Hindi. Kasi, yung kanilang paghawak sa ari ay hindi naman dulot ng abnormal thinking or abnormal thoughts. Ito ay dahil dulot ng kanilang kultura or tradisyon. Nagigets nyo yung ibig sabihin? Nagigets nyo yung factor ng kultura
sa pagpapaliwanag ng abnormal behavior. Yan. Tulad na lamang class nitong example ko, nasabi ko naman ito sa inyo, meron kasing psychological test na, alam niyo ba psychological test? Yung mga tanong na pinapasagutan sa mga bata. Ito ang tawag sa test na ito ay schizophrenia test, parang ganun. Nagtetest ito kung may schizophrenia daw yung isang bata. Okay? At merong isang item doon na parang ang nakalagay ay kinakausap ko ang mga namatay ko ng mahal sa buhay. Yan. So, syempre, ang isasagot ng mga bata doon, ano isasagot? As a Pilipino, bilang Pilipino, na alam nyo naman ng kultura natin, di ba? So, parang mahal natin talaga kahit pa yung mga namatay na mahal natin sa buhay. So, parang we are talking to them as if they are still living. So, syempre, ang sinagot ng mga bata, to make a long story short, ay oo, yes. Tapos, syempre, ang sabi daw nung psychological test na yun, schizophrenia agad daw sila or schizophrenic daw agad sila. Kasi bakit? Kasi nga naman, parang hallucination daw yun. Hallucination. Natama nga naman, yung symptoms ay hallucination at ang hallucination ay isa sa mga simptomas ng schizophrenia. Okay? Kung titingnan mo, tama. Pero, hindi naman agad natin masasabi na sila is schizophrenia. Bakit? Bakit? Sige nga. Masasabi ba agad natin na merong schizophrenia agad yung mga bata nung ang sinagot nila doon sa tanong na kinakausap mo ba ang mga namatay mo ng mahal sa buhay? Tapos ang sinagot nila, yes. So masasabi ba natin schizophrenia agad sila? 'Di ba hindi? So anong ibig sabihin doon? Anong may factor? Yung kultura. Kasi 'di ba sa atin, sa kultura nating mga Pilipino, normal sa atin or culture na natin na kahit kumbaga parang mahal natin sa buhay, parang minsan kinakausap pa natin, di ba? Ditong undas lamang, di ba? Nung kayo pumunta sa sementeryo, parang mga, ay, tatay, nandito na ako, kauwi na ako galing abroad. So, di ba? So, ang point ko lang dito, ay hindi tayo basta-basta pwede mag-diagnose or magsabi agad ng isang abnormal behavior nang hindi kinukonsider ang kultura ng isang bansa. Okay? For example, kayo, naging psychologist na kayo, naging psychiatrist na kayo, tapos rekta agad, nag-diagnose agad kayo ng schizophrenia, nang hindi man lamang tinitingnan or kinukonsider yung kultura ng isang bansa. Okay? Lalo na dito sa Pilipinas, madami tayong kultura at tradisyon. Okay? Guys, dito sa pangalawang statement, yan. So, kung alam niyo yung pag-aamok, yan. Di ba yung pag-aamok yung parang nagdilim daw ang paningin sa atin, uso yan. Kung ma-observe yun ng isang psychologist na galing Western, so parang madadiagnose agad na merong dissociative disorder. Yung, for example, ay yung mga nag-aamok, for example. Pero, sinasabi dito na sa atin, sa Pilipinas naman, ay normal lang daw yun. I mean, normal yun. Hindi, when we say normal, kumbaga, normal reaction yun kapag talaga yung tao ay nagdilim ang paningin. When we say nagdilim ang paningin, para bagang napuno ng galit ang utak niya. Na sa atin lang merong ganun. So, ang point ko lang dito ay may mga iba't iba tayong kultura, tradisyon na kailangan i-consider sa pagdadiagnose ng isang abnormal behavior. Okay, malinaw ba? Can I get a heart reaction on that? Pwede bang habang natutulog kayo, ay mag-react pa din kayo? Kasi alam kong natutulog na kayo. So, sunod. So, ito, dito na tayo. So, punta na tayo sa DSM. So, anong ibig sabihin ng DSM-5? So, this is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Anong ibig sabihin nito? Ito yung parang pinaka-biblia, or parang pinaka-tinginan ng kung meron ba itong sakit. Yan, ito yung tinginan ng sintomas. Na, for example, nandun lahat ng sintomas. For example, sa depression, ano-ano ba yung mga sintomas ng depression? Doon mo makikita sa DSM. So, meron siyang iba't ibang version. Ang pinaka-latest na version ng DSM ay DSM-5. Pero actually, may mas recent pa doon. The DSM-5-TR. Okay? Yan. So, tandaan nyo, baka mapasama sa exam, yung ibig sabihin
nito, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. So, tandaan nyo, baka mapasama sa exam. Ayan. ang pag-approach ni DSM-5, DSM sa mga sakit, sa mga abnormal disorder or abnormal behavior ay categorical. When we say categorical, pinaghiwa-hiwalay na. For example, under ng anxiety disorder, nandyan ang generalized anxiety disorder, panic disorder. Yan, kumbaga, base sa category. For example, sa mood disorder, ano ba ang mga example ng mga mood disorder? The depression, the bipolar. So, may category na siya. Okay? Ayan. So, ito guys, yung categorical. Itong nasa kaliwa. Pero, sinasabi na yung ibang mga psychologists daw, sabi dito, many psychologists who are dissatisfied with the DSM approach would prefer to rate each client's problem along several dimensions. Ito yung mahirap sa atin, guys. Ang ating pagdadiagnose ay hindi kasing concrete na katulad ng diabetes. For example, halimbawa, mataas ang sugar mo. Tapos, pwede mo agad masabi na may diabetes siya. Diba? So, parang ganun. So, hindi katulad sa atin na parang parang walang, hindi concrete or parang, hindi naman sa hindi concrete, walang direct. So, depende sa mga sintomas, pwedeng magkaiba-iba pa din ang diagnosis, yung mga psychologists at yung mga clinician. For example, kasi guys, sa pagdadiagnose using DSM-5, may mga sintomas na tinitingnan. For example, sa depression. Halimbawa sa Dwayne. Si Dwayne may depression. Ang mga sintomas na pinapakita niya ay ito. For example, wala na siyang gana sa buhay. Tapos, hindi na siya makatulog. Wala na siyang ganang pumasok. Tapos, nalulungkot siya ng walang dahilan. Tapos, pag nakaapat, merong mismong sinasabi si DSM kung ilan yung dapat i-consider na sintomas para masabi mo na talagang merong depression yung isang tao. Ayan, parang ganyan. So, tanong ko sa inyo, kapag ba talagang nag-fit, for example, using the DSM-5, agad-agad ba ay talagang pwede nating masabi na, ito may depression to? Or for example, nagkulang. Halimbawa, 4 yung hinihingi ni DSM-5. Tapos, 3 sintomas lang yung nakita kay Dwayne. Pwede ba agad nating masabi na, wala tong depression? Kasi 3 pa lang. 4 ang kailangan. Ibig ba sabihin wala siyang depression? Sige nga, tanongin ko kayo. Dapat ba ay ganun? What can you say? Or what are your reaction on that? Anyone? Ibabagsak ko ang laptop kapag walang sumunod. Ibabato ko na itong laptop kapag walang sumunod. Ikaw, Sabina. Sir, paulit niya po ng tanong. Hindi, ayoko na. So, for example, halimbawa, 4 na sintomas yung hinihingi ng DSM-5 para ma-diagnose mo si Dwayne na may depression. Ngayon, ang nag-fit lang sa sintomas na meron si Dwayne ay 3 lang. So, pwede mo agad masabi na wala siyang depression since hindi siya nag-fit din sa sinasabi ng DSM-5? Or pwede mo na bang sabihin, sige Dwayne, umuwi ka na, wala kang depression. Wala kang dapat gawin. Hindi ko po masasabi na wala pong depression si Dwayne kasi nakadepende naman po yung paano po, kung gaano po ka-frequent yung symptoms na pinapakita or nararamdaman po niya. So, possible po na meron pa rin po siyang depression, although hindi po 4 yung parang nakikitang symptoms na dapat makuha po para ma-diagnose siya na may depression.
Okay, so that's correct. So ibig sabihin, kaya nga yung mga psychologists ay gumamit na lamang ng ganito. So bakit ba? Ano bang problema sa DSM? Kasi nga sa DSM, yun, kumbaga napaka ano ba, directive niya. Kapag ito ang symptoms, so ito na, depressed ka. Di ba, parang ganun. Pero ang sinasabi dito ay hindi naman porket 3 ang sintomas, tapos 4 ang hinihingi ng DSM, sasabihin nyo wala ng depression. Hindi ganun. Dahil maaaring hindi lang siya tumama yung isa, pero may mga red flag na din yung taong yun na kailangan ng bantayan. Kaya naman yung ibang mga psychologists, kita nyo ba itong nasa kanan? Pareak nga ako. Yan, itong nasa kanan, itong mga mild, moderate, yan. So, kadalasan, yung ibang psychologists, ito yung tinatalakay nila. Ito yung tinatalakay nila or ito yung pinupush nila na ibang approach, ibang alternative na batayan kung ang isang tao ay, for example, depressed, or may anxiety, or may substance abuse, etc. etc. So, ayun. So much for that. So, punta na tayo guys sa may mga mismong disorder. Ito na, papasok na talaga tayo sa mga mismong sakit. Okay? Take note of all of this. So, again, disclaimer lang, bawal mag-self-diagnose. Naranasan ko din yan nung college ako. Baka masabi nyo mamaya kapag sinasabi ko na yung mga sintomas, ay baka masabi nyo na, ay ako yan, parang ganyan ako. Again, so hindi tayo pwede agad basta-basta mag-diagnose. Ayan. So, bear with me sa aking boses. So, sige. So, nakikita nyo ba? Ang unahin muna natin ay yung disorder about sa excessive anxiety. So, ang pinakauna dyan ay yung generalized anxiety disorder. Ano ba pag sinabing generalized anxiety disorder? Pakibasa nga ako. Yung first bullet. Dwayne, pabasa nga ako. Dwayne? Lahat po, sir, or yung una lang po? Hindi, yung una lang. People with generalized anxiety disorder have frequent and exaggerated worries. They worry that I might get sick, my daughter might get sick, I might lose my job, or I may not able to pay my bills. Although they have no more reason for worry and anyone else, they grow so tense, irritable, and fatigued that they have trouble working, maintaining social relationship, or enjoying life. Ayan, ang ibig sabihin guys na generalized anxiety disorder ay sila yung mga sobrang nag-aalala sa buhay. Okay, iniisip nila walang kumbaga, walang oras na hindi sila nag-isip at hindi sila nag-overthink sa mga bagay-bagay. Ay, ano kayang uulamin namin bukas? Pero normal naman ang mag-alala, di ba? Sino ba dito ang hindi nag-aalala? Pero, paano mo masasabi ng isang pag-aalala ay abnormal na kapag nakaka-apekto na yon sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Again, tatandaan pa din natin yung 4Ds na sinabi ko last time. Kapag ito yung nakaka-apekto na sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang functioning, kung ito ba ay distressing, okay? So, normal tayong mag-alala sa mga bagay-bagay sa buhay, pero ano ba ang abnormal? For example, iniisip mo na agad yung for example, yung malayo pang event, iniisip mo na agad. Tapos sa kakaisip mo nun, parang pinagpapawisan ka na, nanginginig ka na sa pagiging anxious mo, di ba? So, yun yung abnormal anxiety. So, doon na nagkakaroon ng generalized anxiety disorder. Kagaya nga ng mga nasa example natin. Yan. They worry that I might get sick, my daughter might get sick. Excuse me. So, I might lose job, I might not be able to pay my bills. So, ang ibig lang sabihin, para siyang isang planta para siyang isang pabrika na kumbaga tuloy-tuloy lang ang andar. Tuloy-tuloy lang ang andar na wala namang nagmamanage. Tapos anumang oras ay pwedeng sumabog. Naka-unmute ka yata, Dwayne.
Ayan. So they grow so tense, irritable, and fatigues. Sila yung parang mga kahit sila ay matulog, ay parang hindi pa rin sila nakapahinga, hindi pa rin nakapahinga ang kanilang utak. Okay? Yan, sila yung may mga generalized anxiety disorder. Ngayon, ano naman ang panic? Ano naman ang panic disorder? Ito yung papadaliin ko na lang. For example, meron kaming client dati na pag-usapan, yung may mga panic disorder daw, habang siya ay nagdadrive, wala namang dahilan, bigla-bigla na lang, bubilis ang takbo ng kanyang puso, nanginig siya, tapos pinagpawisan siya, tapos nangangatal na siya, na hindi naman niya malaman ng dahilan. Nagdadrive yun yun. So, ang tawag doon ay panic attack. Okay? Ang tawag doon, panic attack. At kapag madami ng panic attack, for example, madalas na sa isang linggo, madalas na sa isang buwan, meron ka ng panic disorder na tinatawag. Again, ang heart attack, kasi madalas na pagkakamalan ng panic attack na sakit sa puso or heart attack. Okay? Again, anong kaibahan ng heart attack sa panic attack? Ang heart attack, hindi na yan titigil. Kumbaga, for example, wag naman sana parang mamamatay ka na kapag nagkaroon ka ng panic attack. Okay? Pero hindi, mamamatay ka na kapag ikaw nagkaroon ng heart attack pala. Sorry. Kapag ikaw ay nagka-heart attack, more likely, hindi na siya titigil. Pero ang panic attack, kapag ikaw ay nagkaroon, parang titigil pa rin yan. So, kusa yan titigil. Nagigets nyo ba ang ibig sabihin? Can I get a heart reaction on that? Meron pa ba akong kausap? So, ayan. So, I hope malinaw yung pagkakaiba niya. Madalas kasing napagkakamalan ang panic attack na heart attack. Okay? So, again, kailan nga nagkakaroon ng panic disorder? Kapag madami ng panic attack. Halimbawa, sa isang linggo, nakakatatlong panic attack. Or sa isang buwan, nakakailan na panic attack. Okay? So, meron ka ng panic disorder. Tapos, again, ano kapag sinabing panic attack? Sabi nga dito, yan, halimbawa, nangangatal ka, nanginginig ka ng walang dahilan, tapos bumibilis ang tibok ng puso mo. Yan. Tapos pinagpapawisan ka, hindi mo malaman ang dahilan. Okay? So, sino ba dito ang nagkaroon ng panic attack? I hope wala pa Yan. At kung meron man, sana ay matulungan namin kayo. So, yan. So, malinaw. Tapos sunod, the agoraphobia. Ano ba ang agoraphobia? Ang agora kasi, galing sa Greek word, na ang ibig sabihin ay palengke, marketplace. Takot sila sa mga matataong lugar. Takot sila sa mga public places. Okay? Agoraphobia. At kadalasan, class, ang agoraphobia ay laging kasama or madalas kasama ng panic disorder. Ang ibig sabihin, ang isa daw taong may panic disorder, malamang sa malamang, meron din siyang agoraphobia. Again, hindi lahat ng may mga panic disorder ay may agoraphobia. Pero madalas, or possible, or malamang. Okay? Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit yung mga may panic disorder ay madalas din na mayroong agoraphobia? Bakit yung may mga panic disorder ay madalas sila din daw ang takot sa mga matataong lugar at sa mga marketplace? Any opinion? Any thoughts on that? Sige na nga, ako na lang sasagot. Kasi, di ba, ang agoraphobia, takot sa mga matataong lugar. At the same time, natatakot din sila na baka kapag sila ay nasa labas ng bahay o kapag sila ay nasa labas, nasa outside, ay maulit na naman yung panic attack nila. Ayun. Kasi guys, yung may mga panic disorder, takot na takot silang mangyari ulit yung panic attack nila. Parang ganun. Kasi nga, hindi nila alam yung dahilan ng panic attack nila. So, ibig sabihin, takot sila na magkaroon ng panic attack ulit. Yan. Parang, takot sila na, yun nga, takot sila na maranasan nila ulit yun. So, kadalasan, yung may mga agoraphobia, meron din silang panic disorder. Malinaw ba? Can I get a heart reaction on that?
Ayan. So, I hope ay hindi kayo makaranas ng ganito. Yan. Sana ay lahat ay maganda or lahat ay maayos ang mental health natin. Okay? So, sunod. Ano ba ang phobia? Sino ba dito ang merong phobia? A phobia is a fear that interferes with normal living and is not necessary irrational. Tatanungin ko sa inyo, ang phobia ba ay irrational? Or ang phobia ba ay abnormal? For example, takot. Di ba? Sinasabi dito na hindi. Again, katulad ng anxiety, ang isang phobia ay normal dahil alam natin nakakatulong pa nga yun eh. For example, ay nilalayo tayo nito sa danger or sa pagiging delikado ng isang sitwasyon, di ba? For example, takot ka sa ahas. Ibig ba sabihin na takot ka sa ahas? For example, ay meron ka na agad phobia? Meron ka na agad na phobia sa ahas na disorder? Hindi. Kasi bakit? Sino ba naman dito ang hindi takot sa ahas? Sige nga, magtaas kayo. Halimbawa, makakita kayo dyan sa inyong bahay ng ahas. Hindi ba kayo tatakbo at agad na papatikar? Unless kayo ay talagang, tawag dito? Talagang nag-aalaga or nagtitrain sa mga ahas, di ba? Pero ang point dito, hindi porket na takot tayo sa ahas, ay may phobia na agad tayo sa ahas. Ang tinatawag ditong phobia ay yung abnormal na phobia. Ano ba pag sinabing abnormal na phobia? For example, naiisip mo na agad yung ahas kahit na wala namang ahas sa iyong paligid. Yan. Hindi ka na pinapatulog ng ahas. For example, yun na lang yung nasa isip mo. Kahit walang ahas, parang feeling mo, may ahas kang makikita. Kahit na sobrang ayos naman ng lugar. That's iba na. Kumbaga, ibang level na yun. Diba? Yan. For example, acrophobia. Hindi naman ibig sabihin na ako ay takot ako sa height or takot ako sa matataas na lugar, ay meron agad phobia or meron agad acrophobia. Yung excessive lamang. So, ayan. So, anong kasunod? Ano ba ang mga treatment na ginagawa sa mga may phobia? Ano ba ang klase ng phobia? For example, arachnophobia. Anong ibig sabihin nun? Fear of spiders. Arachnoids, arachnophobia. Fear of spiders. Ano pa? Ano pa yung mga takot nyo? For example, takot kang mawala siya sa buhay mo. Anong tawag sa phobia yun? May tawag ba sa phobia na yun? Takot kang mawala siya sa buhay mo. Marupok yun. Hindi, joke lang. Ayun. So, i-share ko sa inyo yung iba't ibang mga phobia later on. Next, ano ba yung mga ginagawa sa mga may taong may phobia? Ayan. Kung nababasa nyo, exposure therapy or kilala din siya sa tawag na systematic desensitization. Anong ibig sabihin nito? Unti-unti mong ine-expose yung tao dun sa bagay na kinakatakutan nyo. Hindi biglaan ha, unti-unti. Ano bang itsura kapag sinabing unti-unti? For example, si Sabina, takot siya sa ahas. May phobia siya sa ahas. Okay? At bilang psychologist niya, kung i-apply ko ang systematic desensitization, ito yung gagawin ko sa kanya. Sa una, pagdodrawingin ko muna siya ng ahas. Yan, parang gano'n. Na black and white. Black and white lang. Tapos, sa pangalawang session, papakitaan ko siya ng colored na ahas. Yan. Tapos, sa pangatlong session, paparinggan ko siya ng anong tawag dito? Ng tunog ng ahas. Okay? Hanggang sa pabigat ng pabigat. Tapos, sa susunod na session, papakitaan ko na talaga siya ng tunay na ahas. For example. Yan. So, nagigets nyo ba? Dahan-dahan. So, ano pa? Huwag natin i-apply sa ahas kasi nakakatakot naman eh. Ano pa yung ibang takot ba? For example, ito na lang, common, acrophobia. O hindi, ito na lang, agoraphobia na lang. Ano nga ang agoraphobia ulit? Dwayne? Ano nga ulit ang agoraphobia? Pag sinabing agoraphobia. Pag agoraphobia, anong tawag? Takot siya saan? Sa mga ano po,
Sa mga lugar po. Yeah, sa marketplace, tama. Sa public na lugar. Okay. For example, sa agoraphobia, i-apply natin yung systematic desensitization. So, paano mo yun i-apply? So, dahan-dahan. For example, magpapanood ka muna ng video na matataas ang lugar. Magpapanood ka muna ng video ng mga tao na natulay sa matataas ang lugar. Parang ganun. Tapos, unti-unti, magdodrawing ka ng matataas na lugar, na 3D. Okay? Tapos, unti-unti, hanggang sa dalhin mo na siya sa mataas na lugar. Wawa. Sa safe naman, sa safe. Okay? Nagigets nyo ba yung concept ng exposure therapy? Yan. For example, saan pa ba? Yun. So, ang concept lang nun ay dahan-dahan na i-expose mo yung pasyente mo o yung client dun sa bagay na kinakatakutan niya. Okay? For example, sa arachnophobia, ano bang arachnophobia? Takot sa gagamba. O paano mo yun systematic desensitization? For example, papakitaan mo muna siya ng picture na black and white na spider. Tapos sunod na session, papakitaan mo siya ng picture ng gagamba na hindi na siya black and white, kundi siya ay talagang colored na spider. Tapos sa pangatlong session, saka mo siya papakitaan ng gagamba na tunay. Ayan. So, alam niyo na yan. That is systematic desensitization. Sunod, yan. Dito na tayo. Obsessive-compulsive disorder. Ano ba ang obsessive-compulsive disorder? What it is look like? Ang may obsessive-compulsive disorder, ito yung mga, for example, hindi nila mapigilan na mag-check ng kalan. For example, ako may obsessive-compulsive disorder ako. For example, nakahiga na ako, tutulog na ako, tapos mamaya, maiisip ko, ay teka, parang hindi ko na nabuksan parang hindi ko na saraduhan yung aming gasol. Pupunta ako sa kusina, tapos, i-check ko uli, tapos malalaman ko naman na nasarado ko pala. Tapos, babalik ako sa kama, matutulog na ako, tapos maya-maya, maiisip ko na naman, ay teka, naano ko ba yung gasol? Napatay ko ba yung gasol? Pupunta ka na naman sa kusina, and paulit-ulit, okay? So, yun yung may obsessive-compulsive disorder. Ano pa? For example, hugas ako ng kamay. Sa kada hawak ko sa kung saan, kahit na hindi naman madumi. For example, sa cellphone ko. For example, sa unan ko, kahit hindi naman madumi, parang kada hawak ko ng mga bagay, maghuhugas agad ako sa gripo. Diba? So, that's obsessive-compulsive disorder. Excuse me, wait lang ha. That's obsessive-compulsive disorder. Tapos, meron siyang dalawang problem or meron siyang dalawang component. Una ay ang obsession. Ano ba obsession? This is a repetitive, unwelcome stream of thought. Ibig sabihin, dun sa in-example ko kanina, lagi ko chinecheck yung gasol. Ano ba yung obsession ko yun? Ano ba ang obsession ko dun? Yung thought ko o yung pag-iisip ko na ay, hindi ko yata na-check yung gasol. Ay, teka, hindi ko yata napatay yung ilaw. Ay, teka, hindi ko yata na-isara ang pinto. Ay, teka, hindi ko yata na-ilak yung pinto. Okay, that's obsession. Ayun, ano naman yung compulsion? Ngayon, ano naman yung compulsion? Ang compulsion, ayun yung ginagawa mo para masatisfy mo yung iyong thought o yung iyong iniisip. Okay? Obsessive-compulsive disorder. Malinaw ba? Can I get a heart reaction on that? Sinong ganon? Sino ang may mga halimbawa, parang hindi niya alam kung na-check niya ba ang ilaw, tapos nakakailang balik sila, hindi niya alam kung na-check niya ang gasol, tapos nakakailang balik sila sa kusina, tapos malalaman naman niya, na-check naman pala niya, di ba? Paulit-ulit na. Okay? Sige, wait lang ha, wait lang. Toilet break muna, iinom lang ako kasi hindi talaga kaya mo. Mga 2 minutes lang, 2 minutes or 1 minute. Wait lang ha.
I'm back. I'm back. Ayan guys, hello. Ayan, hello, I'm back. Napanood ko sa Facebook. Hello, I'm back. I'm back pala. Ayan, so narinig nyo ba ako? Andyan pa ba kayo? Are you still there? Ayan, hello, I'm back. Hello, ako'y bisikleta. Nakakatawa, no? So, ayun, obsessive compulsive disorder. So, pag sinabi ng obsessive compulsive disorder, merong dalawa na mahalaga yung component, obsession, compulsion. Obsession and compulsion. Ang obsession, yung sa example ko kanina, for example, nagche-check ako ng gasol. Ano dun yung obsession? Ang obsession ko dun ay yung thought o yung isip ko, ay teka, parang hindi ko nasaraduhan yung gasol. That's obsession. Ano yung compulsion? Ang compulsion, yun yung babalik ka na naman sa kusina, i-check mo para masatisfy mo yung obsession mo. And paulit-ulit yan guys. O yan ay walang katapusan minsan. Okay? At madalas naman minsan ganito tayo minsan, di ba? Meron ding mga instances na minsan ganito din tayo. Pero paano ba natin masasabi na abnormal na yung ganito natin? Kapag talagang as in sobrang paulit-ulit na. Meron ako guys na nabasang client doon sa libro kasi dati ituturo ko din itong abnormal psychology. Meron daw client doon na kapag dahil sa kakahugas niya ng kamay, kada hawak niya kahit saang bagay, kahit malinis naman, for example, notebook, ballpen, naghuhugas talaga siya ng kamay. At yung balat niya daw, guys, ay sobrang paknit na. Ano yung paknit? Yung parang pudpud na yung balat niya dahil sa kakahugas niya ng kamay. So, parang ganun katindi. Kapag ganun, yun na talaga. Ano, yung parang may iba na, may something na abnormal. Ayan. So, sino ba ditong ganun? Ano? Hindi naman excessive. Pero, sino yung madalas din makalimot, tapos check, tapos check naman pala. Okay? Di ba madalas ganun tayo? Ayan. So, ayan. So, obsession generally lead to compulsion as an itching sensation leads to scratching. So, parang ganun. Kapag ang isang bagay daw kapag ang isang parte ng katawan natin ay nangangati, di ba hindi natin maiwasan na kamutin? So, parang ganun din daw yun. Yung obsession ay hindi maiwasang i-address ni compulsion. Malinaw ba? So, ano ba ang most common? Ano ba ang most common na compulsion? Ito nga, cleaning. Yan. Linis ng linis kahit na nakailang linis na siya. May kilala kong ganito. Hindi ko na lang sasabihin kung kanino. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Yan. So, parang, halimbawa, nawalis na yung bahay ng ilang beses ng isang kasama niya sa bahay. Ang gagawin niya, linis pa din siya ng linis kasi parang ang tingin niya ay madumi pa din. Yan. Isa daw yun sa mga common na obsession and compulsion ng tao. Ano pa? Yun nga, yung paghuhugas ng kamay, tapos yung pag-check ng mga bagay-bagay. Yan. Sunod. Therapist. Ano ba ang therapist dito? Usually, ang ginagawa lang ditong therapy ay para ma-prevent yung kanilang ritual or yung kanilang yung compulsion na ginagawa nila. Tapos, ang isa pa din guys kung bakit nagkakaroon ng obsessive compulsive disorder ay yung wala silang tiwala sa kanilang thought. Yung para bang, di ba, for example, doon sa example ko kanina na paulit-ulit kong chinecheck yung gasol kahit na ilang beses ko namang na-check. Di ba? Sinasabi ng mga scientists na para bang kulang daw yung pagtitiwala natin sa cognition natin kapag daw meron tayong ganun. Kasi bakit? Na-check mo na, tapos nalaman mo, napatay mo naman, tapos mamaya babalik ka. So, parang hindi mo daw napagkakatiwalaan yung iyong memories. Parang ganun. So, meron din daw something abnormal sa cognition. Okay? Distrust in memory. Okay? So, that is the obsessive compulsive disorder. Pangalawa, napiyok na ako, sorry. Pangalawa, tawa, sabihin na. So, pangalawa, ba't parang ang konti na nagre-react? Sino bang mga nandito? Tawagin ko nga kayo.
Hindi niyo ako pinapansin, Wait lang. Saan ba matatagpuan? Ayan, okay. Sorry sa ubo. So, ayan. Dito na tayo sa mga major. Ang sunod naman guys ay yung mood disorder. Sa mood disorder, meron siyang ilang mga under na sakit. Okay? Hindi lang siya, guys, hindi lang siya, for example, mood disorder. Meron ng specific na sakit na gano'n. Hindi. Yung mood disorder is just an umbrella term. When you say umbrella term, general lang siya. Dun sa under ng mood disorder, meron dong major depression. Yun yung specific. Ano pa? Postpartum depression. Meron pang bipolar disorder. Yan. Bipolar 1, bipolar 2, cyclothymia. So, lahat sila ay under ng mood disorder. Ganon din, katulad nung kanina. Okay? Sa obsessive compulsive. Ay, nalimutan kong sabihin kanina, guys. Sorry, balik tayo dun sa obsessive compulsive disorder. Yan, dito pala sa dulo, meron pa ding type ng obsessive compulsive disorder na ang tawag ay hoarding disorder. Ano ba ang hoarding disorder? Parang ayaw nilang magtapon ng mga lumang bagay. For example, 10 taon na yung dyaryo mo. Tapos, ilang pages na. Ayaw mo pa rin itapon. Nakaimbak pa din sa bahay mo. Yeah? So, yan. Hoarding. Yung kumbaga, hindi sila nagtatapon. Nag-iipon sila ng mga bagay kahit na hindi naman mahalaga. Yung isang client nito, talagang yung kwarto niya, punong-puno ng mga bagay. Tapos parang wala na siyang halos tutulugan. At, syempre, tinatago niya yun. May ganun siyang thought at may ganun siyang isipan. Dahil nga sakit niya yun, di ba? May abnormality sa kanyang thought at sa kanyang condition. Okay, kayo ba? Nagaganon ba kayo? For example, ayaw nyo pang bitawan yung tao na 5 taon na kayong niloloko. Di ba? Hoarding ba yun? Hoarding ba yun? Or karupukan yun? Karupukan ba yun? Ayan. So, I hope you get the point of it. Natawa si Arabella. Baka Miss Belayo, Arabella Belayo. Ikaw ba ay niloloko sa kasalukuyan? Hindi, joke lang. Ayan. So, anyway, yan. So, binalikan lang natin yung hoarding disorder. Ano pa ba yung madalas na ipunin ng mga hoarder? Tawag sa kanila hoarder, hoarder. Mga dyaryo, mga ano ba tawag doon? Okay lang sana kung picture di ba? Kasi normally naman ay talagang nag-iipon tayo ng picture, di ba? Pero kung yan talaga ay yung wala ng kabuluhan, as in kahit bulok na, ayaw mo pa rin itapon, kahit nakakasama na sa'yo or parang ang naiidulot na sa'yo nun ay harm kaysa sa benefits. Tapos iniipon mo ba din yun? Doon tayo nagkakaproblema. Meron ka ng problema sa iyong behavior. So, anyway, sige. Yan, balik na tayo ulit dito. Sa major depression. So, yan. So, may mga umbrella term. So, ang una sa mood disorder ay syempre ang major depression. So, guys, ang pinaka-clinical diagnosis ng depression ay major depression. Kasi meron pa ding acute depression, meron pa ding mga mild depression, etc. etc. Pero, yung matatalakay lang natin ngayon ay major depression. Guys, disclaimer lang pala, hindi natin matatalakay lahat ng mga abnormal behavior at lahat ng mga mental disorder ngayon. We can't afford to finish all of that disorder. So, ang matatalakay lang natin ngayon ay yung mga major, yung mga ilan lagi, or yung mga common na dapat nating malaman. So, abangan nyo na lang yung iba sa inyong subject sa 3rd year. With Sir RG Lu sa abnormal psychology. So, ang dami kong patalastas. Yan. Punta na tayo sa major depression. Major depression is a more extreme condition lasting weeks at a time during which the person experiences little interest, pleasure, or motivation. So, ano ba ang pinakasintomas ng major depression? Una dyan ay ang anhedonia. Ano ba ang anhedonia? Take note of this. Kayo nga, anhedonia. Spell, sige, tatype ko sa message box. Nasaan ba ang message box? Wala na. Thank you, Ian.
Yan. Anhedonia. Ano bang ibig sabihin ng anhedonia? It means lack of pleasure. In everything. And everything na minsan mong minahal. Yan. It means lack of pressure in everything na minsan mong minahal. Anong ibig sabihin dito? Dati gustong-gusto mo mag-basketball. Tapos ngayon, nung nagka-depression ka, parang wala ka ng gana. Kahit pa gaano mo kagusto dati or gaano ka katakaw sa bola dati. Parang ngayon, parang wala nang kwenta sa'yo yung basketball. Ano pa? Halimbawa, dati gustong-gusto mo mag-painting. Ngayon, parang wala nang epekto sa'yo. Parang wala, nawawalan ka na din ng gana. That's anhedonia. And general anhedonia, when you say general anhedonia, generally sa buhay, parang wala ka ng gana. Ay, parang wala nang purpose ang buhay ko. Ay, parang hindi ko na alam kung saan patungo, lahat ng mga ginagawa ko. Yan, that's the basic symptom kasi guys ng depression. Yung parang feeling nila ay naka-freeze ang kanilang utak na parang nasa dead end na lagi sila. Bagamat meron naman pag-asa, syempre, hindi nila yung nakikita. Kasi nga, bakit? Meron silang depression. Okay? Ayan. So, at ang syempre yan, yung may nakakaisip sila ng suicidal thoughts. Yan. And meron din silang suicidal attempt. Yun yung mga nagtatry. Ayan. And sa depression, dyan lagi associated ang suicide. Diba? Although meron din naman mga nagsusuicide sa ibang case, pero kadalasan yung mga taong depressed, ang uwi nila ay suicide. Huwag naman sana. Okay? Huwag naman sanang halimbawa kung merong ganun sa inyo ngayon, pwede nyo naman akong kausapin at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay. Okay. Isang Starbucks lang ako. Joke lang. Ayun. So, I hope hindi kayo nakakaranas ng ganito, lalo na sa age nyo, lalo na sa inyong generation, na masyadong madaming mga factor or mga triggering factor sa depression. So, sana naman ay nasa maayos kayong kalagayan ngayon at ang inyong mental health ay nasa maayos na kondisyon. Anyway, ayan. So, ito major depression. Ano pa? Yun nga, kawalan ng pleasure, kawalan ng motivation, kawalan ng interest sa lahat ng bagay. Tapos, most of the time, parang gusto nila matulog. Tapos, kapag tulog sila, parang pagkagising nila, parang wala pa din naman nangyari. Parang pagod pa din ang utak nila. Okay? Tapos, ang lungkot nila ng walang dahilan, and etc. etc. So, that is major depression. Paano na i-explain sa iyong kaibigan na non-psych major ang lungkot, ang normal na lungkot at depression? Ang normal na lungkot, di ba? Nalungkot ka lang dahil dito sa bagay na ito. Pero usually kapag nagbago yung kondisyon o yung sitwasyon mo, normally pwede ka na ulit sumaya or gumiti. Parang ganoon. Pero ang depression, parang usually nagtatagal yan. At saka, meron din class na tao na pangiti-ngiti lang, pero deep inside, may depression pala or parang nalulungkot pala or may dinadamdam pala sa loob-loob nila. Di ba nagiging ibig sabihin? Yan. So, parang maging sensitive tayo. Sabi nga ni Kuya Kim, di ba? Nung namatay sa Eman Atienza. Parang yung laging quote ngayon? Yung laging kasabihan sa Facebook, yung just a little kindness every day, parang ganun, can save one person who is experiencing depression. Parang ganun. So, just a little kindness daw. Kahit konting kabaitan na iparanas man lang natin sa taong ating makakasalubong at nakikita. Ayan. So, bilisan na natin kasi baka kayo ay inip na. Sunod, postpartum depression. Ano na ang postpartum depression? For example, si Stephanie nanganak. Halimbawa, ang anak niya si Ian.
Halimbawa, maliit pa si Ian. Yan. Tapos, ayaw ni Stephanie na ang anak ay si Ian. Yan. For example, si Ian ang anak ni Stephanie. Nung pagkapanganak ni Stephanie kay Ian, siya ay nagkaroon ng depression. Na-depress siya. Na-depress siya. Okay? So, ang tawag doon, postpartum depression. So, kadalasan, ito ay, yun nga, sa mga babaeng kapapanganak pa lamang, after giving birth. Yan. Postpartum depression. Sunod, childhood depression. Yan, nade-depress din ang bata. Pero kadalasan, adolescence at puberty. After puberty, depression is twice as common in females. Madalas daw ay babae ang nade-depress. Pero ngayon, lumulobo na din yung mga bilang ng lalaki na nade-depress. Di ba? So, paalala yon na tayong mga lalaki, taas ang kamay ng mga lalaki, na tayong mga lalaki ay meron ding emosyon at meron ding bigat na nararamdaman. Na nakakaramdam din tayo ng sakit. 'Di ba lagi ang tingin sa atin Ang tingin sa atin parang ay kapag lalaki ka bawal kang umiyak, kapag lalaki ka bawal kang parang lumuha or maging sensitive. Pero that's not true kasi tao din naman tayo. Diba? Tao din naman tayo. And may nararamdaman din tayo. So, kaya nga, yun ang dahilan kung bakit may lumolobo ang bilang ngayon ng mga lalaki na may depression. Bakit? Kasi nga, yun ang tingin ng society or yun yung expectation ng society sa mga lalaki. Anong expectation? Dapat maging malakas ka, bawal kang umiyak, bawal kang mag-share sa iba. Kasi nga, pag ikaw ay nag-share sa iba, ang corny mo kasi lalaki ka tapos iiyak-iyak ka. Di ba? Parang ganun. So, siguro, sinasabi ng mga eksperto na kaya daw, nakikimkim, naiitago ng mga lalaki yung kanilang nararamdaman ay dahil sa expectation ng society. Pero again, ulitin natin, kung nakakaranas ka man ngayon ng kung anumang kabigatan or tapos lalaki yung nakakaranas ng kabigatan, so, pwede ka ding huminga, pwede ka ding umiyak, pwede ka ding kumbaga ay mag-share, hindi lang babae. Ayan. So, anyway. Ayan. Sunod, depression is associated with the following brain activity. So, ayan. Lampasan na lang natin yan. Ito yung mga lang guys, mga gamot na madalas ireseta sa mga may depression. Kasi guys, ang depression, siya ay mas lamang ang kanyang pagiging biological kaysa pagiging, for example, environmental. Ibig sabihin, talagang merong mali sa neurochemical imbalance sa brain niya. So, kaya minsan kailangan ng gamot. Yun yung mga antidepressant, diba? Antidepressant, ano pa? Yan, tricyclics. Yan, pag kayo nag-psychiatry, sino ba dito gusto maging psychiatrist? May natanong yata ako kanina. Ikaw ba, Ian, gusto mo maging psychiatrist? Ako kasi, parang medyo gusto ko. Ayan. SSRI, yan. Siya nga pala guys, ito mahalaga nyo ding malaman. Sa depression, ano ba ang involved na neurotransmitter? Sa depression, ang involved na neurotransmitter ay, ano tawag dito? Ay, serotonin. Yan, serotonin. Ang isa daw tao kasing may depression ay kulang sa serotonin. So, kaya yung ilan, ang nire-resetang gamot ay selective serotonin reuptake inhibitors. So, parang nagpapa-improve sila ng serotonin ng tao. Okay? Ano ba ang serotonin? Parang kilala siya sa tawag na happy hormone. Okay? Yan. So, lampasan na natin yung mga gamot. So, basahin nyo na lang. So, dito tayo. Sa mood disorder. Sa mood disorder, guys, kasi pag sinabing mood disorder, pag sinabing mood, ang sakit na yon ay related siya sa mood. So, ibig sabihin, sinasabi na siya ay disorder about the mood or the mood of the person. Okay? Meron tayong, bago natin alamin yung unipolar at bipolar, mahalaga muna natin malaman kung ano yung main niya. Main niya.
Again, nalaman na natin kanina yung depression. Ang depression, di ba, parang pagkalugmot. Parang pagkalugmok. Di ba, depression? Di ba, ang depression pababa? Depression. Kung meron ditong magaling sa trigonometry or sa geometry, ang depression parang slope pababa. Parang doon din, ganoon din yung analogy dito sa abnormal psychology. Na kapag depression, parang mababa ang mood, yan. Pagka-down ng mood, pagiging malungkot, yan, parang ganoon yung depression. Ngayon, kabaligtaran naman yan, yung mania. Ano naman ang mania? Yan yung pagiging mataas ng mood. Parang hyper ka. Yan, parang kaya mong gawin lahat ng bagay. Kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong maisipang gawin, gagawin mo. Yan. Yun yung mania. Okay, tatandaan nyo yun ha. Ano nga yung dalawang episode dito sa mood disorder? Una, depression. Yun yung parang sobrang lungkot mo or sobrang down ka. Kabaligtaran naman yan yung mania. Ang mania, parang sobrang hyper mo naman. Okay, malinaw ba? Pa-react ako, hindi tayo aalis dito hanggang hindi kayo nagre-react. Hindi kayo nagre-react lahat. Hindi kayo nagre-react lahat. Hindi tayo aalis sa slide na to hanggang hindi ko nakikita nagre-react lahat. Okay? Excuse me. May ilan pa hindi nagre-react. 17 tayo, 15 tayo dito. Ayan, so thank you. So malinaw ba? Isn't it interesting, di ba? So, ngayon, punta na tayo dito sa unipolar disorder. Na ang isang mood disorder pala, class, ay pwedeng maging unipolar disorder at pwede ding maging bipolar disorder. Ano ba pag sinabing unipolar disorder? Pag sinabing unipolar disorder, single. Ibig sabihin, single episode lang yung nararanasan niya. It's either ang nararanasan niya lang ay purely mania, or it's either ang nararanasan niya lang ay purely depression. As in, wala nang halo. Nagigets nyo ba? O, pa-heart react ako. Nagigets nyo? Unipolar, halimbawa, mania lang. Depression lang. Walang kahalo. Yan. So, kabaligtaran naman yan ang bipolar. Siyempre, from the word itself, bipolar. Ibig sabihin, dalawang episode na yung nararanasan niya. Ano? For example, mania, tapos susunod na linggo, depressed, mania, depressed. For example, malungkot ka ngayong araw, tapos the next week, parang ang saya-saya mo, ang hyper mo, kaya mong gawin lahat ng bagay. Tapos the next week, again, parang ang lungkot-lungkot mo na naman na parang lantang gulay ka. Ayan, so, meron na tayo diyang tinatawag na bipolar disorder. Kasi dalawa na yung naghahali-halili na mood mo. Ngayon guys, meron pa. Under the bipolar disorder, merong tatlong subtype. Okay? Yan. Actually, tatlo to. Pero yung nandito sa PowerPoint, dalawa lang. Pero, discuss ko mamaya yung pangatlo. Bipolar 1 disorder, it is characterized by full-blown episodes of mania. Okay? Guys, di ba para siyang plain or para siyang unipolar? Kasi ang nakalagay sa definition ay characterized by full-blown episodes of mania. Yun lang. Diba? Parang yun lang. Pero, automatic kapag ganyan, meron niyang kasunod na depression. Kasi bakit? Back on our biological psychology class, diba? Nalaman natin sa active potential na kapag ang isang neurons, siya ay laging fire ng fire at laging nag-active potential siya, diba kailangan niya lagi ng resting state. So, parang ganito din yung sinasabi ng mga expert na kapag yung isang tao daw, ang case ay manic disorder, mania, kapag plainly, kumbaga, automatic yan, kahit walang nakalagay dito sa definition, automatic yan, na ang kasunod niya ay depression. Pero ito na lang yung tatandaan nyo. Ang tatandaan nyo lang dito, kung paano nyo malalaman na bipolar 1 ba yan, bipolar 2 ba yan, or cyclothymia ba yan, which is yun yung third type ng bipolar disorder. Paano nyo malalaman? Tingnan nyo na lang yung mania. Okay? Kapag bipolar 1 class, tandaan nyo to ha, ibig sabihin yung bipolar 1, yun yung may pinakamatindi na manic episode. Ibig sabihin, severe yung pagkakaroon niya ng manic episode. When we say severe yung pagkakaroon ng manic episode, previously, nakabasa kami ng client na may manic episode. Ang ginagawa niya, parang sobrang hyper niya. Tapos, ang ginawa niya,
parang gusto niya daw, ang thought niya, gusto niya daw pumunta sa ospital, tapos kumbinsihin niya yung mga doktor. Kasi, naka-imbento daw siya ng bagong gamot patungkol sa cancer. Yung bagong gamot, bagong treatment sa cancer. At kailangan niya daw yun ma-share. O, di ba? So parang, so chaotic. Pero, kasi nga, sakit nila yon, okay? So, sobrang severe na nung pagka-manic nila, nung pagka-mania nila. So, nagigits nyo ba? Again, pa-heart react ako kung gets. Tatandaan nyo lang guys, sa bipolar 1, malala or sobrang lala nung manic episode niya as in. Okay? Parang sobrang kaya niyang gawin lahat ng bagay. Paano ba masasabi na kapag severe yung manic episode? Ibig sabihin, kapag sinabing severe, parang kailangan nang i-hospitalize yung client or yung pasyente. Kasi bakit? Kailangan na ng pampakalma at yung parang pampaturo. Kasi sobra na nga yung ginagawa niya as in. Diba? Nagigets niyo yun? Yan. Tapos, kapag sinabi namang bipolar 2, ito. Meron pa ding manic episode, pero mas mababa na or mas mild na kesa dun sa full-blown episode of mania. At anong tawag kapag mas mababa dun sa full-blown of mania? Ang tawag dun ay hypomania. Again, ano nga yung tawag? Patype ako sa message box para hindi kayo antukin. Ano nga tawag? Hypomania. Okay? Hindi hypomaniac ha. Hypomania. Okay? Pag sinabing hypomania, mas mild siya. Mas mild siya kesa dun sa full-blown mania. When we say full-blown mania, yun yung sobra or severe na mania. Bipolar 1 yun. Pero kapag mas mild ng konti dun, mas mild dun sa severe mania, ang tawag doon na hypomania. At kapag hypomania yung nararanasan ng tao, anong tawag? Anong tawag? Kapag hypomania lang, hindi siya full-blown mania. Anong tawag dun sa bipolar na yun? Bipolar nasa PowerPoint na. Yan, bipolar disorder 2. Or sa ibang tawag, bipolar 2. Bipolar 2 disorder. Yan, take note of that ha. Yan. Tapos, sunod naman, meron pang pangatlo, ang tinatawag na cyclothymia. So, isasend ko yung cyclothymia. Ano naman ang cyclothymia? Wait lang, check ko lang spelling ko, baka ako'y mali. Ano ba ang cyclothymia? Check ko lang spelling ko ha. Ang cyclothymia, siya naman yung mas mababa pa kaysa sa hypomania, yung manic episode niya. Yan, cyclothymia. Nasaan ba ang message back? Pa-chat nga ulit ako. Yan, sorry na Ian. Pogi ka naman, joke lang. Yan, cyclothymia. So, cyclothymia, anong ibig sabihin? Mas mababa pa yung mas mild pa yung manic episode niya sa hypomania. Parang hindi siya nakarating ng criteria ng hypomania. Pero again, sinasabi na ito daw ay chronic. When we say chronic, ano bang chronic? Pangmatagalan. Bagamat mild yung cyclothymia, siya ay chronic. Parang ang tagal mong panahon na meron kang episode ng manic episode kahit na less severe siya kaysa sa hypomania at sa full-blown mania. So, anong gusto mo? Yung chronic na meron kang bipolar or meron kang manic episode or yung severe pero hindi naman ganun ka-chronic? Parang wala. Parang ayoko pareho. So, anyway, sige nga, who can recite or who can retell based on your own words? Sige, Ian, ikaw. By the way, Ian, wait lang. Ba't ka puntang school?
Iyan. Ba't nasa school ka kanina? Di ba walang pasok? Sige, ikaw na nga. Nag-film po, sir. Nag? Film. Saan? Sa intro to site po. Sa intro to site ba? Baka, sino kasama? Kagrupo mo? Ako lang po mag-isa. Tunay? Hindi po. Okay, sige. Baka masisi pa ako ng nila. Sige, sige, can you retell the three types of bipolar disorder? The first one po ay yung bipolar disorder 1, which is having a full-blown ganito na lang. Ang sabihin na lang natin ay bipolar 1 disorder. Parang ganun. Sige. Bipolar 1 disorder po, yung pong full-blown episode of mania, which is severe of having manic episode. Tapos po yung padalawa po ay yung bipolar 2 disorder. Ito naman po yung milder manic episode. Ang tawag po doon ay hypomania. Tapos yung third po ay cyclothymia, which is having milder than hypomania, but it's chronic, which means it's last longer. Yun lang po. Ayan. So, thank you. Very good. So, that's correct. So, again, be familiar with this concept, with this disorder. Kasi kasama to sa exam. Okay? Ayan. So, sunod. So, kadalasang ginagamot sa may mga, tawag dito? Sa bipolar disorder, lithium. Yan. Tapos, syempre, medication din. Yan. So, basahin nyo na lang. Guys, ito din pala, meron tayong tinatawag na seasonal affective disorder. Ano bang ibig sabihin nito? Kung nabasa nyo or nabalitaan nyo yung si Bella Padilla dati, nung siya ay nasa Iceland, nagkaroon daw siya ng ganito, seasonal affective depression. Bakit ba? Ito ay parang ito ay depression na nararanasan niya lang in a certain season. Okay? Katulad doon sa Iceland, kasi meron doon na panahon na parang sobrang yelo, o gano'n. Yelo. Yung mayelo ang panahon. At alam nyo ba guys, na nakakaapekto ang climate or temperature ng isang lugar sa pagkakaroon natin ng depression? Alam nyo ba yon? For example, sa Baguio, kapag masyado ng pagi or malamig, di ba? Alam nyo bang naaapektuhan ng ating mood? Nakaka-depress daw yung mga malamig na lugar. For example, sa Lukban, di ba? Dati ang impression ko sa Lukban, parang nalulungkot lagi ako, lalo na kapag maulan. Kasi bakit? Gawa ng temperature. At yun, parang associated siya dito sa seasonal affective disorder. So, kung ayaw nyong malungkot, huwag kayo pupunta sa mga, sa mga Tagaytay, sa mga gloomy ang weather. Kasi daw ay yun, di ba? Ng depression. Pero, yun lang naman ay para sa mga high risk in depression. Pero kung ikaw naman ay normal, hindi ka naman matitrigger na ma-depress, clinically depressed sige, gala ka. Okay? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? May sense ba? Ha? Ayan. So, ano pa ba yung mga ibang Kasi sa amin, sa Australia, ganun, nakaka-stress talaga, nakaka-depress. Sa amin kasi sa Australia, yun, wala lang. Hindi, joke lang. Okay. Dwayne, mamaya ka na lumigo. Ako nang bahala kay Pastor. Hindi, joke lang. Sige, sunod. Yan, sunod na tayo. Schizophrenia. Ano ibig sabihin ng schizophrenia? This is the disorder characterized by deteriorating ability to function in everyday life and some combination of the following. So, ito na yung schizophrenia na parang, ito yung parang pinakatinuturing natin na, di ba dati, parang kapag, sorry for the word, halimbawa baliw, ito agad yung sakit na yon. Yan. Ito yung parang laging kasama sa mga movie, psychological movie, pag may mga baliw-baliw, di ba? So, madalas ang case nila is schizophrenia.
Okay? So, it involves the following symptoms: hallucination, delusion, thought disorder, movement disorder, inappropriate emotional expression. Yan. Tapos, pwede ding acute or chronic yung schizophrenia. Kapag sinabing acute, it has a sudden onset. Pag chronic, it is long-term or it lasts longer. Okay? There are two clusters of So, guys, merong positive symptoms at negative symptoms sa schizophrenia. Kapag sinabing positive symptoms, anong ibig sabihin? Yun yung mga meron yung may schizophrenia na dapat ay wala. Magigets nyo? Ulit. Ang positive symptoms ng schizophrenia ay yun yung mga bagay na meron yung client or yung pasyente na dapat naman ay wala siya. For example, ang isa sa mga example ng mga positive sintomas ng schizophrenia, ito, hallucination. Yan. Ano bang delusion? Wait lang. Ano ba muna ang pagkakaiba ng hallucination and delusion? Sige nga, nasabi ko na yata ito sa inyo. Ulitin nyo na lang. Ano ang pagkakaiba ng hallucination and delusion? Ano ba ang delusion? Dilulu ba yun? Dilulu? Ano ba ang hallucination? Sige, anyone from the class? Ibabato ko tong laptop kapag walang sumagot. O sige, ako na nga. Ang hallucination, guys, ito yung mga bagay na nakikita mo kahit wala naman. O hindi lang nakikita, kundi naririnig din. Naririnig mo kahit wala naman. Hindi lang din ito naririnig at nakikita, kundi ang pinaka-keyword dito ay yung nararamdaman ng mga 5 basic senses mo. For example, may naaamoy ka kahit wala naman. May nararamdaman ka kahit wala naman. Pero, the most common example of hallucination ay yung auditory hallucination at visual hallucination. Pag visual hallucination, yun yung may nakikita kang tigre, pero wala naman. Diba? Yan, yung mga nakaka-drugs, 'di ba? Yung mga dependent sa drugs, madalas ganun. May nakikitang tigre, may nakikitang ahas na parang kakain sa kanya, pero totoo wala naman. That's visual hallucination, 'di ba? Ano naman ang auditory hallucination? Yun yung may bumubulong sa iyo, yun yung parang may bumubulong sa iyo. Sige, tumalon ka na sa bangin. Sige na, barilin mo na yung katabi mo. Yan. Kahit wala naman talagang nagsasabi sa iyo or wala naman talagang bumubulong sa iyo. 'Di ba? That is auditory hallucination. May mga naririnig ka or may mga nakikita ka na wala naman talaga. So parang 5 basic senses siya. Okay? So ano naman ang delusion? Tatandaan nyo guys, ang keyword ng delusion ay paniniwala or false belief, maling paniniwala. Ano bang ibig sabihin nito? Ang isa sa mga example nito ay, for example, naniniwala akong ako si Darna, lilipad na ako ngayon. Ha? Yan. May pasyente kami dati na encounter, na observe namin, kasi nag-observe kami ng consultation ng psychiatrist. Sinasabi ng client na yun, paulit-ulit siya daw si Ann Curtis. Ako si Ann Curtis, pauwiin mo na ako kasi mag-shooting pa ako. Yun, ang tawag doon ay grandeur delusion. Naniniwala sila ay someone na may superpowers. Parang ganun. False belief yun, di ba? Ano pa? For example, naniniwala silang sila si Jesucristo. Sila ang Diyos. Yan. That is grandeur delusion. Ano pa? Meron din tinatawag na prosecutory, nakalimutan ko yung term, pero ang isa pa sa mga example ng delusion ay, halimbawa, may schizophrenia ako. Nagtago ako ng tago sa kwarto kasi parang naniniwala ako na may humahabol sa akin o may gustong manghuli sa akin at gusto akong ikulong. Kahit na wala naman talaga. Yan, di ba? For example, naniniwala ako na parang may sumusunod sa akin. Pero wala naman talaga. Naniniwala ako na parang may gustong yun nga, humuli sa aking pulis kahit na wala naman talaga. Yun, paniniwala.
yung delusion. Nagagets nyo ba? Pa-heart react. Yan. So, I hope malinaw. So, guys, yung hallucination at yung delusion, kasama siya sa positive symptoms. Again, pag sinabing positive symptoms, wait lang. Nawala. Pag sinabing positive symptoms, ano ibig sabihin? Yun yung mga bagay na meron ang mga taong may schizophrenia na dapat naman ay wala kung sila ay normal lamang. Diga, nagigets? Yun yung positive symptoms. Ano naman ang negative symptoms? Yun yung mga bagay na wala sila. Ayun. Yun yung mga bagay na wala sila na dapat naman ay meron. At ano ba yung under ng mga negative symptoms? For example, wala silang social interaction masyado, wala silang emotional expression, wala silang speech, wala silang working memory. Okay? So, malinaw ba ang pagkakaiba ng positive symptoms and negative symptoms? Again, ano nga ang ibig sabihin? Can you differentiate to me the negative symptoms and the positive symptoms of schizophrenia? And can you give me example? Excuse me. Anyone? Stephanie. Ano nga ulit ang negative symptoms and positive symptoms of schizophrenia? Bago mo i-chat si Crush. Joke. Okay, sige, noted. Call a friend. Sino bang pwede? Both kayo sabihin na kasi nakasagot na siya. Si Yulip. Ikaw, Christine. Yan. What are the difference nga ulit of negative symptoms and positive symptoms of schizophrenia? Wala ba? Sige na nga, explain ko na lang ulit. Ang positive symptoms, yun yung mga bagay na meron ang nararanasan ng taong may schizophrenia na dapat naman ay wala sa normal na tao. Diba? For example, yun nga, hallucination, meron silang delusion. So, meron silang ganun, kahit na dapat ay wala naman kung sila ay normal na tao. Kung sila ay walang disorder. Nagagets? Positive. Yun yung mga nadagdag sa kanila. Ayun. Ganun na lang para malinaw. Yung mga positive symptoms, yun yung mga nadagdag sa kanila mula nung sila ay nagkaroon ng schizophrenia. Okay? Samantala, kabaligtaran naman nun ang negative symptoms. Sa negative symptoms naman, yun yung mga nawala sa kanila nung sila ay nagkaroon ng schizophrenia. Okay? At ang ilan sa mga example ng negative symptoms ay ito, wala na silang social interaction, weak social interaction, wala na silang emotional expression, speech, and yung working memory nila ay deteriorating na din. Okay. Again, class, balik tayo dun sa positive symptoms. Wala kasi dito sa ang positive symptoms sa PowerPoint. Wala ba? Wala nga. So, I would like to open my camera para ma-explain ko ng maayos. Meron din kasi tinatawag na catatonic or catatonia symptoms. Ano ba pag sinabing catatonic? Ito yung mga client or yung mga pasyente na may schizophrenia na nakasteady lang, hindi sila gumagalaw. Nakikita nyo na ba ako? Hindi ko makita ang aking sarili. Yan. Nakikita nyo na ba ako? Yan. So, ganito guys yung may mga catatonic. For example, yung ako, may schizophrenia ako. Nakaganto lang sila. Yan, nakaganto lang sila. Totoo. Huwag kayong tumawa. Nakaganto yun. Tapos, for example, for 24 hours, kaya nilang magganon. Hindi sila nangangalay. Kasi bakit? Catatonic na nga, or catatonia na. Meron silang catatonia. Tapos, kung ano-ano pang formation ng kaya nila, for example, nakaganto lang sila, nakatayo. Ganyan. Tapos, kapag inibo mo, wag mo naman i-screenshot. Kapag inibo mo yung kamay nila, for example, nakaganyan. Kapag
Kapag inibo mo yung kamay nila, babalik uli. Ayan, babalik uli yung... Naka-record lang yung audio, pero hindi naka-record yung aking mukha. Babalik uli yung kamay. Okay? So, ganun kasi severe. Yung isang schizophrenia patient kapag meron ng catatonia or catatony. Kapag kayo nag-OJT siguro, kapag kayo nasa NCMH na, siguro madami kayong makikita na ganun. For example, yung isang tao paganto-ganto lang. Yan. Tapos ang iniisip daw nila, para daw silang ilaw doon. Kaya sila paganon-ganon. Ayan, may kwento sana ako pero wag na lang. Sige, may kwento ako. Wag na pala. Sige, sa face-to-face na lang. Para hindi na magtagal. Nalimutan ko na kasi. Wait lang. Alalahanin ko. Parang ito, ikikwento ko na. Ito kasi ay natutunan ko nung high school. Merong isang psychiatrist sa amin na nag-seminar. Actually, sa kanya ko nagustuhan. Dahil sa kanya, kaya ko nagustuhan mag-psychiatrist. Totoo lang. Kasi ang galing niya magpatawa. At tapos, magaling din siya magkwento at mag-talk. Tapos sabi niya, pumunta daw siya sa isang mental hospital. Tapos ngayon, nakakita siya ng mga mental hospital patient. Tapos, syempre, kung ano-anong ginagawa ng mga yun. Hindi ko pala may explain kasi hindi tayo face-to-face. Siguro, i-verbal ko na lang. Nakakita daw siya doon ng isang tao na ikot ng ikot yung bewang. Yan. Ikot ng ikot yung bewang. Tapos, tinanong niya kung ano daw ginagawa nitong pasyenteng ito. Sabi nung pasyenteng ito, siya daw ay washing machine. Yan. Siya daw ay washing machine, kaya siya ay umiikot ng ganun. Yan. Tapos, ngayon, nakakita naman siya ng isa pang patient. Nagagaganto daw siya. Anong tawag dito? Yung parang electric fan ng kilos. Yan. Parang electric fan ng kilos. Yung, for example, gaganto-ganto siya. Halimbawa, gaganyan-ganyan. Yan, gaganyan-ganyan. Yan. Yan. Totoo. Tapos, tinanong naman daw ni Doc kung ano naman siya. Sabi niya, electric fan daw siya. Okay? Electric fan daw siya. Tapos, doon naman sa isang patient, naganon-ganon naman daw. Naganon-ganon naman daw yung pasyente. Tapos, tinanong kung sino daw siya or ano daw siya. Siya naman daw ay ilaw. Okay? Ano pa ba? Tapos, yung isa, nakatayo lang. Tapos, nanginginig. Naganon daw. Tapos, tinanong din ni Doc kung ano siya. Siya daw ay refrigerator. Tapos, yung isa, panghuli, nakita niya, nakaganon. Nakaganto. Nakaganto sa isang pader. Nakaganto sa isang, paano ba? Parang nakaganto sa isang pader. Parang, yung di ba yung daliri? Yung kamay niya, nakahold sa pader. Yan, nakaganyan lang, dalawang kamay. Yan. Tapos, sinubukan alisin ni Doc yung kamay niya dun sa pader. Sinubukan. At nung inalis, yung kamay, nung pasyenteng yun, yung kamay niya sa pader, tumigil yung lahat ng ibang patient na refrigerator, na washing machine, at ng electric fan. At alam niyo ba kung bakit? Kasi tinanong ni Doc kung sino siya, ang sinabi ng patient na yun, siya daw pala yung main switch. Okay? Na kaya pala, yun, sa kanya pala nakasalalay yung paggalaw ng mga tao or nung kasamahan niya. O, di ba? Ang saya. Okay, yun lang. Di ba? Ang saya ng buhay. So, again, sana ay hindi ko kayo makita sa ganun. Na ganun na Sana ay kaya nyo pang makasurvive sa course na ito. Sana ay kayo ay maging practitioner, hindi maging pasyente. Anyway, ayan. So, alam na natin yan. Alam niyo sana ang schizophrenia. So, madalas ang gamot dyan, antipsychotic, drugs. Yan. So, lampasan na natin siya.
excuse me. Guys, ang responsible or ang related na neurotransmitter sa dopamine sa schizophrenia ay ang dopamine. Sinasabi na kulang daw sa dopamine yung mga tao na may schizophrenia. Yan. So basahin niyo na lang 'yan. So sunod, ito naman autism spectrum disorder. Mabilis na, patapos na tayo. Autism spectrum disorder, ano naman ito? Ito ay kadalasan sa bata na diagnose, 'di ba? Kadalasan sila yung parang hyper, tapos hindi nakikinig sa teacher, tapos basta-basta na lang sila sasabat, tapos may problema sila sa interaction, sa social interaction, 'di ba? Nakakita na siguro kayo ng mga taong may bata na may autism spectrum disorder. Bakit siya tinawag guys na spectrum? Kasi madami siyang pwedeng maging simptomas, hindi lang siya iisa. Kaya nga tinawag na spectrum. Meron pa nga guys na, alam nyo ba guys na merong autism spectrum disorder na sintomas, merong types pala ng autism spectrum disorder na ang tawag ay savant or savant syndrome. Alam nyo ba yon? Yung sobrang talino nung batang yon. Bagamat meron siyang ASD, pero matalino siya. Yun yung karakteristik. Nakapanood na ba kayo ng The Good Doctor? Sino dito nanonood ng The Good Doctor? The Good Doctor ba yun? Yung si Dr. Murphy yata yun? Si Dr. Murphy ba yun? Yung mag-o-opera siya, tapos nung mag-o-opera siya, parang i-drawing or in-imagine niya lang sa isang plain na pader, sa isang plain wall, yung mga tiyan at yung internal organ nung pasyente. For example, dun sa tiyan, nakikita niya in 3D, yung for example, nasaan ba yung patong-patong na bituka, nasaan ba yung lungs, nasaan ba yung nai-imagine niya yun. So, ganun katalino, yung mga taong may savant syndrome, may special ability sila. So, savant syndrome is under the autism spectrum disorder. Okay? So, ano bang main characteristic ng autism spectrum disorder? Yun nga, kilala nyo ba si Quentin? Are you familiar with Quentin Pangilinan? Anak ni Candy Pangilinan? Siguro familiar kayo? Although ADHD ang kanyang diagnosis, pero ADHD is still related to autism spectrum disorder. Okay? Ang kaibahan nga lang ni autism ay madami siyang pwedeng maging sintomas. Okay? And so, ito, basahin nyo na lang. Yan. So, yun nga, kumbaga, di ba, merong mga bata na parang basta-basta na lang sasabat. For example, hindi sila mapatali sa kanilang upuan. Tapos hindi sila nakikinig. Kahit hindi sila tinatanong, basta-basta na lang sila sisigaw. Minsan nga, at the worst case, parang mandudura sila. Basta-basta. Ayan. Meron kaming case presentation ngayon ng third year kasi ay hawak ko sila sa ganitong subject. Parang ikaw, hawak ko sila sa ganitong subject. And ang final output ko sa kanila ay maghahanap sila ng mga special children na may mga case na ganito. Hindi lang autism spectrum disorder, pero for example, katulad din, pwede din ang DEP, pwede din ang bingi, pipi, pwede din ang may intellectual disorder, pwede din ang may ADHD. Ayun. So, tapos ipe-present nila 'yun sa klase. Ayun. So, tapos na silang mag-interview at meron daw mga naiyak, meron daw mga na-antig. Anyway, share ko lang. So, ayan, ito yung autism spectrum disorder. Madami pa to guys. Ang tawag sa umbrella term na ito. Guys, ito ay specific na. Ito ay specific. Ang umbrella term na kinabibilangan ni autism ay tinatawag na neurodevelopmental disorder. Tandaan nyo yun ha, neurodevelopmental disorder. Under the neurodevelopmental disorder, nandyan si autism spectrum disorder, nandyan si ADHD, nandyan si intellectual disorder, nandyan si specific learning disability or disorder. Yeah. So, madami siya. So, ito na lang muna. Focus na lang muna tayo dyan. Yan lang ang kasama sa exam. Tapos, bigla pa lang merong sexual disorder. Yan. Punta tayo dito sa last part. Patapos na to. Last 4 slides. So, psychotherapy. Psychotherapy is a treatment of psychological disorder by methods that include a personal relationship between a trained therapist and the client. Guys, tanong ko, anong pagkakaiba ng psychotherapy sa counseling? Ako nang sasagot para mabilis na.
ang psychotherapy, counseling muna. Ang counseling, ginagamit siya sa kadalasan sa mga normal people. What do I mean? When I say normal people, wala pa silang abnormal behavior or wala pa silang mental disorder. Yan. Kaya nga sa mga school natin, di ba, may mga counseling. Ito ay ginagawa para ma-prevent, para hindi tayo magkaroon ng mental disorder. Di ba? Samantala, ang psychotherapy, madalas sila ay ginagawa na doon na talaga sa meron ng abnormal behavior or sa may mga mental disorder na talaga. Meron na talagang tinatama na behavior, meron ng minomodify na cognition. Ayan. So, nagagets niyo ba? Pa-heart react nga ako kung malinaw. Ayan. So, counseling para siyang vitamin C. Na kaya mo siya iniinom ay para maiwasan mo na magkasipon ka at magkaubo ka. Pero, pag ikaw ay nagkaubo at nagkasipon na, ano nang iinumin mo? Biogesic, Bioflu, di ba? Paracetamol. Kasi, may sakit ka na eh. Hindi na lang ikaw iinom para ma-prevent mo yung sakit kasi meron ka na ng sakit. Iinumin mo na yung gamot para magamot mo yung sakit mo. So, parang ganun din ang counseling and psychotherapy. Sa counseling, to prevent, nandyan siya to prevent. So, para hindi mo maranasan yung mga mental disorder, para yung stress mo ay hindi magtuloy, para hindi magpatuloy sa mas malalala na mga mental disorder. Yan. Pero kapag meron naman na talaga ikaw abnormal behavior at mental disorder, dyan na kailangan si psychotherapy. Okay? At ano-ano ba? Bigyan ko kayo ng overview ng kung ano-ano ba yung mga various types of psychotherapy. Yan. Una dyan ang psychoanalysis. Ano ba ang psychoanalysis? Under siya na, di ba? Sino siya? Sino ang nag-propose sa kanya? Si Sigmund Freud. Ang psychoanalysis, under ng what school of psychology? Under siya ng psychodynamics. Di ba? When we say psychodynamics, palaging unconscious. And kapag sinabing psychoanalysis, sabi dito, it tries to bring unconscious thoughts and emotions to consciousness. Okay? Merong 3 technique na ginagamit dito si Freud. Una ay ang pre-association. Ano ba ang ginagawa sa pre-association? For example, si Sabina. For example, ikaw, sasabihan kita ng mga random words. Tapos doon sa random words na yon, sa bawat word, mag-iisip ka ng i-associate doon sa word na yon kung ano yung pinakaunang pumasok sa isip mo na mag-associate dun sa word na yun. Nagagets mo ba? Yan. Kaya nga tinawag na pre-association. Gets nyo ba? Anyone? Everyone? For example, sinabi ko kay Sabina na nagsabi ako ng word na, for example, ito, sagutin mo to ha, Sabina. Kung ano lang unang pumasok sa isip mo. So, sagutin mo ha, mag-open ka ng mind. Okay? For example, ito, halimbawa, baso. Tubig. Yan. Tapos, bundok. Puno. Libro. Magbaba. Sintron. Pamalo. Psychology. Ala. Balyo. Ay. Bagyo. Bagyo. Layo ko na, sir. Bagyo. Bagyo ulan. Sinong crush mo? Si Charing. Joke. Madudulas ka na yan, no? Ayan. So, nakukuha nyo ba yung idea? So, pre-association. Ayan. So, kaya yan sinabi ni Freud na effective. Sa atin, nakakatawa, di ba? Kasi parang normal naman tayo. Pero sa isang tao na, halimbawa, traumatic ang nangyari sa kanya, talagang meron siyang mental disorder, iba yung masasabi niya. At base dun sa sinabi, o base dun sa reaction ng client, katulad ni Sabina, base dun sa reaction ni Sabina, doon magbabase yung psychotherapist o yung psychologist kung ano yung igagamot sa kanya or kung ano ba yung kanyang diagnosis o ano ba yung condition niya. Malinaw ba? Pa-heart react nga ako. Yan. Tapos dito naman sa dream analysis, wala. Ito yung ini-interpret yung dream mo. Kasi nga, ito ay unang na-propose ni Freud. Lagi siyang more on dream. Kapag daw ikaw ay nanaginip, may ibig sabihin daw yun. Yan. Tapos ang transference, ano naman ang transference? Ito yung clients transfer onto the therapist the behaviors and feelings they originally established. Halimbawa, ay si
Si Miss Tayas, yan. Di ba si Miss Tayas? Yan. Nakita ko kanina. Si Miss Tayas, siya ay nagpapa-counseling or nagpapa-psychotherapy sa akin. Ako ay kanyang therapist, ako ay kanyang psychologist. Yung lahat ng mga emotion at mga feelings niya, lahat ng sakit na nararamdaman niya, ay nai-transfer niya sa akin or parang nai-convert niya sa akin. Parang ganun. Sa akin niya pinapadala. Halimbawa, kung galit siya, ako yung kinagagalitan niya. Parang ganun. So, yun. The clients transfer onto the therapist the behaviors and feelings they originally established. Okay? For example, toward their father, their mother. Halimbawa, galit si Miss Taya sa kanyang tatay. Tapos nagpa-psychotherapy siya sa akin. Tapos ako, tinuring niyang parang tatay niya, kaya nagalit na din siya sa akin. During the session, during the therapy session. And through that way, nakakatulong daw yon para ma-release yung kanyang emotion. Yung tinatawag na pagre-release ng emotion ng client. Okay? Malinaw ba? Next one is the behavior therapy. Alam na natin yan. Cognitive therapy, may itinatama sa cognition. Humanistic therapy, naniniwala na yung tao ang makaka-solve ng kanyang sariling problema. Kadalasan guys, ang mga ginagawa ngayon ay magkahalo, cognitive and behavioral therapy. Okay? Tinatama yung cognition, yung pag-iisip nila na ito ang gawin mo. Ito ang gawin mo. Kumbaga, parang hindi lang ganoon yung kadali ha. Kumbaga, ganoon lang ang aking sinisimplify ko lang. Pero kapag ikaw ay nagpa-cognitive therapy na, yan, parang itatama ang iyong cognition, ititrain ang iyong cognition na huwag ka mag-isip ng ganito, etc. etc. At may mga iba't ibang technique ang mga psychologists kung paano yung gagawin sa inyo. Tapos sunod, family system therapy. Ano ba ang family system therapy? Ito yung hindi lang ikaw hindi, joke lang. Ang family system therapy ay hindi lang ikaw yung ite-therapy niya, kundi naniniwala kasi sila na ang problema din ay dun sa mga kasama mo sa bahay or sa pamilya mo. Kasi, diba, kung ikaw gagamutin nila, tapos kung yung kinabibilangan mo naman pamilya ay hindi magiging educated dun sa mental health, something, wala din. Matitrigger ka pa din ng paulit-ulit dun sa mga bagay na nakaka-stress sa'yo or mga bagay na nakakapag-trigger sa'yo para ikaw ay magkaroon ng mental disorder. So, dito sa family system therapy, ang approach, pati yung kasama mo sa pamilya, sinasama sa therapy session. Diba? Sobrang holistic. Tapos sunod, group therapy. Yan. So, group therapy, magkakasama kayo, hindi lang ikaw, kundi may kasama ka na kapareho ng iyong case. Ayan. So, that's all. Thank you, Abisala Eshma. Okay. Wait lang. Picturean ko lang sandali ito. Wait lang, mag-screenshot lang ako. Tapos, pagkatapos ng screenshot ko, picture din tayo, class picture. Para kunwari masipag akong teacher. Naku, wala. Sinong may laptop? Kayo na lang. Ayaw na naman gumana. Pa-screenshot naman ako together with yung kita dapat ang ito na lang. Ay, ano ba? Yung kunwari magaling akong teacher. Ito na lang. Sige, Ian, can you please do the honor? Yan. Na-screenshot mo na. Okay lang kahit anong point of view mo. Sige. Tapos, pasend sa GC mamaya. Tapos, ang next namang pipicturean mo, i-stop ko na ang pag-share ng screen, ay yung ating class picture kung saan ang lahat ay mag-open ang kanilang camera. Wait lang, stop ko lang din yung recording ko.